Para po sa ating pagsisimula, awitin po natin ang In the Garden. To the garden, next song, let's sing All the Way. Hello.
For our next song, let's sing Onward Christian Soldiers. Let us all stand. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Christ the royal master, leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Like a mighty army, moves the Church of God. Christians, we are joining where the saints have trod. We are not divided, all one body we. One in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Thrones of perish, kingdoms rise and wane. But the Church of Jesus, constant will remain. So hell can never against the Church prevail. We have Christ on promise that can never fail. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. People, join our happy throng. Then with our sole voices in the triumph song, glory, praise, and honor unto Christ the King. Through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus, going on before. Tayo po ay manunood sa panalangin. Dalago na Diyos na ikaw sa taas sa malangit, Ginoo ning kagabion, yung mga tunga-tunga sa semana, ani ang imong mga anak Ginoo nagaipon sa imong malayalang puhanan. Una sa tanang Ginoo, pasalon mo kami sa mong sa kalapasan. Kung nakasal ka, sala kami sa ito, sa buhat sa ano, napasaloon mo kami aron. Kaya-aya kami sa mong harapan. Ginoo ning kagabion, mong gihangyo usab kanimo Ginoo mga kapatiran o dalawa tatlo kami nga katigom sa imong pangalan. Ani kaya ikaw sa taliwala namo basta aning kagabion among gihandom nga ikaw magapanalangin ka namo labi na Ginoo sa imo sa kaanak nga mga tipik-tipik sa tinapay sa kinabuhi panalangan mo sa Ginoo ang iyang mga pulong ang isulti
ame tukma sa imong kabubuton. Usahan ni kagabion, panilangan mo kami Ginoo nga kami magkinabuhi kami ni kalibutan na nga uyon sa mga kabuton makita sa mga katawhan ay ikaw ang among Panginoon nga manayguban sa tanang panahon ug sa ina Ginoo pagbalik nimo daghan pa mga katawhan madalaras mo ilan. Busa ni kagabihon nga salamat sa iyong paguban pagtubag sa pangampo kani among gitugyan ang tanan ug sa iluan sa kalapasan sa ngalan ni Jesus mamaluwas. Amen. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Happy midweek! Ayan, so purihin po natin ang Panginoon sapagkat tayo po muli ay nasa Kanya pong bahay sambahan upang siya po ay ating patuloy na papurihan. So sa gabi pong ito, tayo po ay pinangunahan ng mga deacons and deaconess. Pero nandito rin po dahil medyo kulang kami kaya sila po muna yung namin, nahugot. Ayan. So, bago po ako magpapakilala ang mga magsisiganap pa lamang po, ay maaari po ba natin po munang kamayan ng ating po mga katabi at sabihin po nating Happy Midweek na mayroon pong ngiti sa ating mga labi. Ayan, so thank you po. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay walang iba kundi si Sister Angel Kate Mascardo. And then ang ating pong opening song ay Onward Christian Soldiers. And then sinundan naman po ito ng pambungad na panalangin ni Brother Aklon. And then presider po ang inyong lingkod, Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po ay magkakaroon po tayo ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ihandog po sa atin ng lahat po ng mga diakono at diakonesa. Pagkatapos naman po ay mensahe na magmumula sa Panginoon sa katauhan po ni Brother Albino Mascardo. Ngunit bago po yun, ay tayo po muna ay magkakaroon ng ating pong, dahil ngayon po ay midweek, magkakaroon po tayo ng prayer. Ayan. So kung mayroon po kayong mga prayer request, pasasalamat, ay maaari lamang po kayong tumayo upang sabihin po ang inyong prayer request at pasasalamat. Yan, anahan ko na po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat natapos na po yung aming entrance exam. Pag-pray na rin po na sana yung maging result po ng aming pong exam ay maganda or naka-align po ito sa will ng Panginoon. Yan, ipanalangin rin po natin yung mga bagong elect po nating mga officers na nawa ay sila po ay maging aktibo. Ayan. So, ganoon din po sa amin po mga youth. Yung mga youth po namin na hindi na po namin nakasama tuwing AY ay nawa sila rin po ay makasama namin sa AY dahil meron na po mga kabataan na parang nanghihina na po or parang hindi na po namin nakikita during AY po. Meron pa po bang gusto magpasalamat or pa-request po? So, ayan. Tayo po mga kapatid ay manalangin ng
individual na lamang po. Ayan. So yung mga prayer request po natin ay una, yung family po ni Brother Piloton. Ayan. So sila daw po ay may sakit. Buong family daw po nila. And then, request ko po na nawa maging active po muli yung mga kabataan na di na po namin nakasama during AY. Ganun din po yung mga bago po nating elected na officers naway sila po ay mag-function ng or maging active rin po sila. So, alam ko po na meron rin po kayong mga pre-request na hindi nyo po masabi or kayo lang po ang nakakaalam. Ayan, so tayo po ay manalangin ng individual na lamang po upang inyo po iyang mapanalangin. Hello. So ayan, akin na pong tinatawagan ang lahat po ng diakonessa and then diakono po upang mag-alay po ng isang awit. Diakonessa, tsaka diakono.
Wonderful, merciful Savior, gracious Redeemer and friend, who would have thought that a love could rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You have fed our hearts now, hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost our way. Are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithful we love your own. In our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. Are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Happy prayer meeting. Ang Diyos ay merong mahalagang pinapakita sa lahat ng ating makikita sa kapaligiran mga kapatid. Salamat sa mensahe sa awit. Ang awit na yan ay parang isang prayer. Nangangailangan tayo ng magpagaling sa ating mga sakit. Kaya walang ibang may sakit, Tatay Aklon, walang ibang gamot sa sakit sa puso, kundi yung prayer lang talaga. Wala nang iba. Kung meron kang prayer nga every seconds, ang Diyos nag-promise talaga sa kanyang bayan na siya'y makikinig. Yan ang pinakadabis mga kapatid. Salamat po sa mensahe ng awit. Ngayong gabi mga kapatid ay nais kong ipasalamatan ang departamento ng deacons at diaconess na sila ay kanilang part ngayong gabi. Sana sa next nga Sabado
ang diakono at saka diakones, sila po ang maging usher sa ating church na sa unahan sila. Sila ang unang tagapagkamay sa ating mga kapatiran lahat. Maging organisado ang ating church at sila ang mag-ikot para po sa solemne at kalinisan ng ating iglesia sa ating church. Ganun po yung gawain ng diakono. Ang diakono ay isa sa mga mahalagang mas mahalaga pa siya kaysa mga elder. Mas mahalaga pa. Bakit? Pag may masakit, ang diakono kaagad ang unang lalapitan at siya'y manalangin. Kaya yan po kahalaga ang mga diakonisa at diakono. Ang lahat na yan ay sila po ay malaking isa sa mga tinatawag ng pinaka-mind sa ating iglesia, tagapagtingin, tagapag-ingat. Maaari evaluate ang lahat ng mga gamit nandito sa ating church. Kung may mga natakilid ng mga upuan, yan po ang ilang i-check bago sila magsulod sa ating sambahan. Kaya yun po ang gawain ng isang diakono. Bago kayo magpasok sa church, kayo ang usher. Usher doon. At kayo ang mangunguna sa pag-entertain sa ating mga bisita. Ipanglista ang ating mga bisita. Dala-dala og mga box. Kaning record book. Ilista ang pangalan. Unya, kung may mga bulaklak, ating patayuin ang mga bisita dito para ating pahalagahan upang sila ay magkaroon ng kaligayahan. Hindi nila makakalimutan. Nung ako ay nagsimba sa Atis Church ng General Santos City, first time kong parang nakaiyak ako. Nakaiyak. Kaiyak ako doon. Nung unang simba ko doon, sa big church ng General Santos City sa Atis, ay punong-puno ako sa mga regalo ng mga kapatid, mga diakono. Kaya balik na balik ang Atis ngayon, mga kapatid. Napakalaki din ang church. Balik-balikan ng mga kapatid. Hindi nila makakalimutan. Yung mga hindi Adventist, lalong-lalo na. Pag uwi, maraming dala. May dalang bigas, may dalang mga hinahatiran. Binibigyan ng mga tao. Binibigyan ng mga kapatid. Napakaganda, mga bulaklak. So marami sila. Hindi lang ang isang tao or isang kapatiran lang ang magdala. Yung mga katungkulan. Lahat sila magdala, mga kapatid. Nagdala ng mga regalo para sa mga magdalo. Pag may mga dala silang mga bigas nga walang magdalo, tambak doon sa gilid. Tambak sa gilid. Mga pagkain, magdala sila doon. Lahat sila. Magdala. Walang sabi nga hindi magdala. Yung iba talaga dala. Pag may magdalo, mga kapatid, nako, marami talagang dala. Punong-puno. Nung ako nagdalo doon, nakasama ko ang hindi Adventist, mga 4 silang hindi Adventist. Kuhan kami 10 nga dumadalo doon, nga bago. Ay, grabe. Punong-puno ako sa mga regalo. May mga toothpaste, toothbrush, lahat mga nagregalo. Isa-isa, 2, 3, yung hindi nakatanggap doon, pabigyan sila ganun. Yung walang magdalo, tambak doon sa kabila. Iipon sa mga diakonisa at saka diakono. So kung may magdalo, halimbawa may magpunta dito ng mga bisita natin nang hingi ng tulong, walang bigas,
meron kaagad ng bigas. Kasi every Sabbath, magdala sila. Ganun po ang atis, mga kapatid. Oh. Ngayon, grabe kalaki na ang kwan. Andanas na ang may 2 palapag na po yung atis church. Ganun po ang pag-ibigan ng ating mga kapatiran. Anyway, mga kapatid, sa gabing ito, pinahapayawan ko lang ang ating mga gawain sa iglesia. Pagka meron tayong ipag-ibigan sa iglesia, mga kapatid, ayan po ang kuha natin, ang ating iglesia ay napakasaya. Nakita natin na talagang nakita ko pag yan ang ating gagawin, hindi makakalimutan sa mga magdalaw. O kung mga may bagong dalaw, bagong dalaw, bigyan. Bawat Sabat, magdala ka. O may available ka pangbili ng 1 kilong bigas, dala ka ng bigas. O, pambigay sa mga magdalaw. O, kung mayroon kang toothbrush, sabon, dala. Every Sabat, mag-ipon-ipon yan, kapatid, maipon-ipon. Pagkadami na, so wala na tayong problema. Every Sabat. Pagka December, sako-sakong mga bigas doon po sa budiga nila sa Ate Street. Grabe talaga. Kasi nakapagtrabaho ako sa barko ni De La Piña Fishing. Floating church. 12 ka barko. 12 ka barko yan. Stop operation during Sabbath. So naging music director ako doon sa isang lancha. Anya, bawat Sabado, Bible study ako, maging liman at saka nagturo ng awit sa mga puro lalaki. Ang member doon, ang mga trabahante is 47, 52 na palit-palitan yan. So maraming member. Ang saya, mga kapatid, pagka magpilusip na ang 12 ka barko, parang 12 ka church. Grabing sosyal. Doon sa gitna ng laot. O minsan magkakaisa kami nga fellowship doon sa tabi. Magdaong kami doon. Yan ang De La Piña Fishing. Grabe kaganda. So, naranasan ko doon, mga kapatid, sa dagat na hindi ka makakita ng mga babae. Puro lalaki ang paligid mo. Tagkuan yan, 3 buwan bago maka-uwi. 2 buwan, minsan. Mabuti kung may bagyo kay magpatabi-tabi kami. Pero kung walang bagyo, pinakababa na ng 2 buwan. Doon kami sa laot yan po ang kuan. Floating church ang tinatawag doon. Na-miss pa yun, kapatid. Nalagay yan sa miss pa. Ang church ni De La Piña Fishing. Namimiss ko yun. Ang dami pong kaya ako, palakain talaga ako ng isda. Noong time na yun, kasi ang panay isda ang aming kaon. Every kain. 2 taon ko nagtrabaho sa barko, sa lansa. Ganon din ang pagkain na isda palagi. Tuwang-tuwa kami pag makakita ng tinapay at saka gulay. Pero grabe. Mga isda, piliin na talaga ng mga ang mga malalaking isda. Hindi na kami kain ng mga na isda. Mga bisug, yung Gigi, galunggong. Mga tulingan, yung kinakain namin, yung tuna nga malalaki. Puno yan ang isang kalderong malaki. Lagyan ng gulay. Yan ang kinakain palagi. Kaya, naalala ko lang yun, mga kapatid, sa gabing ito, dahil nais kong ibigay sa inyo ang kaluwalhatian ng Diyos na tayo ay nakarating sa gabing ito. Ating pag-usapan ngayon, mga kapatid, ang tungkol po sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Kung paano tayo tinatawagan. Kung paano tayo pinoprotektahan ng Diyos sa lahat ng mga panahon. Kung tayo ay maging sumunod lamang, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan
siya ay nakikinig. Tayo manalangin mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na iyong pinagkaloob sa gabing ito. Inaasahan namin na inyong ipagkaloob din ang inyong banal na Espiritu na siya pong mga siwa at magpaintindi sa lahat ng aming pag-usapan. Ang inyong mga salita na aming bulay-bulayan ngayong gabi. Inaasahan namin na inyong kaming samahan, proteksyonan at pagpalain. Punong-puno kami sa mga pagpapala sa aming pag-uwi. Salamat po sa inyong pagbukas sa aming puso't isipan na aming tanggapin iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito sa kabisado natin nga verse, mga kapatid, sa pangalawang Chronicles 7, verse 13 and 14. Ito'y sinasabi, mga kapatid, ating basahin. If shout up heaven that there be no rain, or if I command that locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. Sa verse 14, mga kapatid, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ang ganda, mga kapatid, no? Ang sabi ng Diyos, sa verse 13, kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan. Ibig sabihin, kung ito ay suguin ng Diyos, ang lahat salita lang. Kasi noong si Jesus Christ ay kanyang sinasabihan ang hangin. Pag sabi na, hangin, hinto, hinto kagad. Kung ang Diyos magsabi nga, lagyan ito ng salot, katulad nung nakaraan, mga kapatid, parang kinakabahan ang mga tao. Pero meron siyang promise. Ingon siya, sabi niya, kung ang aking bayan, if my people which are called by name, kung aking bayan ay na tinatawag sa pangalan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatawad ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang lupain. Yan ang pinakadabist, mga kapatid. So lahat na tumawag sa Diyos na gamit ang kaniyang pangalan at nagdala sa kaniyang pangalan. Ano yung pangalan niya, mga kapatid? Ang pinakapakilala niyang pangalan, yung tayo'y sumunod sa kautusan ng Panginoon. Tayo sumunod sa kaniyang mga alituntunin. At ang sabi niya, at kung lalo na ngalayuan ang kasalanan, lahat ng mga pangangailangan natin, kapatid, ay ibibigay sa Diyos. Ibigay niya. Kaganda, no? Inakailangan tayo ay magiging ang pinaka-nindot nito, ang pinaka-maganda nito, dahil hanapin natin ang katotohanan. Hanapin natin ang mukha ni Jesus Christ. Ang mukha na yan, mga kapatid, ng kanyang mga ginagawa na mabuti na ating makikita. Hindi yung hanapin ang mukha ni Brother Ronnie. Hindi yung hanapin ang pagmumukha ng ating mga leader sa iglesia or ating mga pastor. Kundi ang hahanapin natin yung mukha ng Diyos. Hindi yung mukha nga tingnan natin, yung kanyang mukhang ginagawa. Yung kanyang ginagawa dito pa sa sanlibutan. Ang katuwiran na sabi ng Diyos, mga kapatid.
So, ibig sabihin, kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon, tapat tayo sa lahat ng mga panahon, ang Diyos ay mag-safety sa atin. Safety tayo niya, mga kapatid. Yan ang promise. At tayo'y pagagalingin sa lahat ng mga karamdaman. Hindi po biro-biro magkasakit. Di ba tayo aklon? Hindi biro-biro. Si Sir, ganun din. Ang kaniyang tuhod, na inainda niya, sakit masyado. Si Brother Rone, ang iyahang inainda, sakit sa likod, sakit sa tuhod. Marami na. Yan ang mga palatandaan nga ihanda na ang ating sarili. Kasi palatandaan na, pag sakit na ang tuhod, sakit na ang ulo, tumaas na ang presyon sa dugo, palatandaan yan na ihanda na ang ating sarili. Bakit po? Unti-unti nang pinaramdam ng Panginoon na unti lang talaga ang ating buhay. Maiksi lang talaga. Pag may masakit ka na sa likod, sakit ka na sa liog, nagpaintindi yan na yan na ang pag-prepare mo sa ating sarili. Bigla lang yan, kapatid. Alala ko yung aking nanay, talagang pakain pa ng husto kasi New Year. Gabi ng 31, daming mga handa. Kainan. Namimigay pa ng mga biko. Bigay ng mga salad. May mga gikatay pang mga manok, mga matataba. Pagka kinabukasan, alas 3, cardiac arrest. Hindi na matabang, mga kapatid. Patay ang nanay ko, New Year. Hindi ko makalimutan yun. Grabe kalungkot ang bagong taon. Ganun po. Hindi natin ang alam ang mga panahon sa pagdating ng oras na sa atin. Ang sabi ng Diyos, siya po ay magtutulong. Unya, ipatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng ating pagkakamali. Tawarin tayo ng Panginoon. Iksi na lang po. Maliit na lang ating panahon. Ang panahon natin ay siguro may mga last generation pa. Pero hindi na tayo makaabot. Mga 100 years from now, hindi na natin alam ang sunod ng panahon. Hindi na natin alam yan. Ang pinakadabis doon, mga kapatid, matulog tayo na paggising natin, tayo ang mauna na ibangunin ng Panginoon. Amen? Lahat tayo ay bangunin ng Panginoon. Gusto kong makita ang aking mga kapatid na dalawa ang una nang namatay. Yung aming panganay nga babae at saka yung bunso din nga babae. Kuhan ko yun. Matandang kapatid. Ako ang pinakabunso. Yung babae, kasi 4 na babae, 4 nga lalaki. So ang bunso nga ang panganay nga babae, namatay din, liver cancer. Ang isa din, colon cancer din ang isa. Puro mga cancer. Nakaranas yun ng chemotherapy, upaw na, nangakalbo na ang kanilang ulo. Nung siya nagkasakit, naranasan ko ang pait ng kaniyang naramdaman. Nung ako rin nagkasakit, sabi ko, ganito pala ang naramdaman ng aking mga kapatid. Hirap pala. Ang sabi niya, yung aking kapatid nga, itong babae nga, bunso na may babae, ang sabi niya, gusto kong magsamba. Hindi na makasamba. Payat na, naalala ko yung puwit ko, nga puro na lang buto. Ang sakit, mag-upo. Ang sakit mag-upo. Ganun din ang aking kapatid. Yun pala. Naranasan ko na yung naranasan ng aking kapatid. Grabe. Pag walang kuhan dito, mag-aguro yun, magsabi, agoy, sakit ang buto ko sa puwit.
Gustong magsamba. Gustong magsamba siya. Ginaalsa namin bago nilagay sa wheelchair doon sa simbahan. Makinig. Gusto pang magsalita. Magsermon. Noong maganda pa ang kalusugan, mga kapatid. Ito tandaan ninyong mga kabataan. Noong aking kwan, hindi man sabi nga, ito ay nakita ko talaga sa kanya. Pinagsisihan din niya bago siya namatay. Noong siya ay maganda pang kalusugan niya, nako, pagdating sa church, pinakababa na ng alas 9, alas 10, minsan alas 11 pa. Unya, kung minsan hindi magsamba. Pero noong nagkasakit na, gusto na magsamba. Gusto na hindi malate. Wala na huli. Iyak na iyak siya. Sayang. Sabi niya, John, sabi niya sa akin, ikaw bunso ka namin. Sabi niya, iyak, tulo ang luha. Sana ay huwag mong gawin yung aking ginagawa na malit, magsamba, alas 10, alas 11, dumating. Di pa magsamba, maraming kwan. Nakita ko siya, mga kapatid, nga nang mag-worship kami, makita namin nga pagbukas sa aming mata, nandoon nakaubo sa kwan, sa sahig, natulog, ganun. Dili magluhod. Makaupo kung minsan. Tulog mo ganun. Kung ano na ito. Ganun yun. So, noong siya ay nagkasakit na, gusto na magluhod. Kapaita. Gusto na magluhod. Katulad sa akin noon, nagkasakit ako. Grabing panalangin. Halos every seconds panalangin, hingi sa tulong ng Panginoon. Bakit? Hirap nga maghinga. Mahirap maghinga. Ganun yun, mga kapatid. Ngayon, habang may pagkakataon pa tayo, gawin nating mabuti. Ang sabi ng Diyos, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yung ating mga tanim, patubuin sa Panginoon. Yung mga tanim na yan, mga kapatid, for the spiritual, patubuin sa Diyos ang ating mga talento para pagpabigay ng mga balita. Ngayon pa ang panahon. Hindi pa huli ang lahat. Kaya ngayong panahon, ngayong gabi na ito, inaasahan natin na habang may pagkakataon pa, gamitin natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Gamitin natin ang katawang ito upang tayo ay makipagtulungan, maggawa sa kabutihan. Huwag nating huli na ang lahat. Hindi na tayo makagawa. Hindi na maganon ang ating mga kamay. Hirap. Pag ganon ko yung kamay ko noon nga, grabe kayayat ko. Kasi ito, nagbitay na ito eh. Wala na. Wala nang laman. Dito, wala na. Ang puwit ko, wala nang laman. Pag iganon ko yung kamay ko, kuto-kuto. Ganyan, pagkapaita. Napakapait. Kaya, habang may panahon pa, nga malakas pang ating tuhod, luhod, manalangin, samba, magpuri sa Panginoon. Kayong mga kabataan. Pagdating ng panahon, na magdating ng balatian. Kaya yan ang awit nga nakumpos ng aking kapatid. Daghang balatian, daghang mga sakit nga dating unya sa ating pagka may edad na. Yan ang pinakahuli na ang lahat. Doon ako galing kay Sir Chad kanina. Sabi niya, alam mo, mahina na talaga ako. Mahina na ako. Nagsisiba ako noong maganda pang aking kalusugan. Grabe akong
napakakuan ako, malupit sa aking kapwa. Kaya ngayon, sabi niya, ngayon, hina na. Hindi na maano ang aking tuhod. Hirap na hirap. So, sabi ko sa kanya, Sir, pasalamatan mong Panginoon. Kaya nabago pa ang sistema ng iyong buhay. Ay kung kinuha na tayo, pinatulog ng Panginoon na hindi nabago ang sistema ng ating buhay, ay tayo rin ang kawawa. Ayan po. Ang reform nga nadalaw ko rin kanina, hindi ko alam ngayong namatay pala ay kaibigan ko nga kasama sa aking nag-crusade kami doon sa Solomon. Si Brother Ipi. Patay. Siya pala yung namatay doon. Nako. Patay na pala yun. Ang resulta mga kapatid, binigla niya ang pagbago. Sunog ang iyang ang iyang dibdib, ang baga. Siya pala yung namatay. Grabe hindi ko alam nga si Brother Ipi pala yung namatay nga binurol doon sa reform. Ayan, sabi niya sa akin, sabi ng asawa, si Brother, tama talaga yung sabi mo nga, dapat ngayon ba maganda pang kalusugan, mag-unti-unti na tayong magbago sa ating estilo sa buhay. Lifestyle. Nakita kong mister ko, grabe yung pagtiis, umiiyak. Laging sinasabihan ng aking mga anak nga, magbago na kayo. Ayaw kong maranasan ang naranasan ko. Kaya ngayon mga kapatid, mga kabataan, baguhin ang estilo ng ating buhay. Kasi ang buhay na ito ay hindi ito permanente. Hanapin ang Diyos, o niya magkaroon tayo ng kapayapaan. Pagalingin tayo sa Panginoon. Maging masunurin hanggang sa kanyang pagdating. Yan ang aking dalangin. For our closing song, let's sing All Christians Await. All Christians. Let's all stand and sing. Christian, await His Master's command. Commit and share, and the sword in thy hand, to meet the bold temper, to fearlessly go. Then stand like the brave, with thy face to the foe. Stand like the brave, stand like the brave, stand like the brave, with thy face to the foe. The cause of thy master with vigor defend. Be watchful, be still, close and fight to the end. Wherever he leads thee, go valiantly go. Then stand like the brave, with thy face to the foe. Stand like the brave, stand like the brave, stand like the brave, with thy face to the
Maraming salamat, Amang Banal, nandiyan ka sa mga langit sa inyong mga salita. At hindi namin ito makakalimutan. Lagi kami nandiyan sa inyo, umanap sa inyong mukha, manatili kami makatayo hanggang ikaw ay darating. Pagpalain po ang mga salitang ito ay hindi namin makakalimutan. At kami ay patuloy na magsiservisyo, patuloy nga magpagamit sa inyong banal na gawain, patuloy na masigasig, at patuloy na maging malusog. Di lamang ang katawan, kundi malusog ang aming panampalataya sa inyo. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming daing. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.